Ayan guys, equip siya ng ABS parehas. Pakita natin sa screen natin ganyan yung function niya, Hindi maglalak yung gulong natin, kaya hindi tayo mag-i-skid. Next features niya guys, yung kanyang traction control. Pagdating sa mga overtaken, hindi kanya bibitinin. Mabilis lang din niyang ma-reach yung 90 o 100, Yung kanyang comfortability, which is in-offer talaga ng NMAX dahil isa nga siyang pang touring na motor, Kung nakikita... Nag-vlog ka? Nag-review lang pa. Yun po. Mga dol! Ano po ba ulit yung pangalan nyo doon sa YouTube? Motovlog. Motovlog. Babatukulin po kayo dyan. Kapag Babato ba yan? Opo. Ng drone. What's up guys? Welcome back guys sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang dyan, huwag nyo guys kalimutang mag-subscribe. Yung content natin ngayong araw, magre-review tayo ng ating motor. Yung gamit natin na NMAX version 2.1. May nilabas na yatang model ngayon, hindi ko alam kung anong version yun, kung same pa rin or nag-iba yung tawag sa version niya, So bibigay lang natin yung ating naging experience, sa loob nung 5 buwan na paggamit natin dito. Share din natin yung kanyang specs, saka sulit na bang bumili ngayong year na to. Bali yung magiging pag-review natin, hindi naman siya yung sobrang lalim, hindi naman tayo expert, pagdating sa mga technicalities ng motor. I-share lang naman natin yung mga personal experience lang naman natin, saka yung mga basics lang na specification ng motor. Ayun, bali dito na tayo guys sa may bukid. Dito natin re-reviewin yung ating motor. Tahimik ngayon dito, walang tao. Meron lang ngayon ng mga nagda-drag race dito, pero umalis naman ayun, kaya medyo tahimik na rin, makapagsalita na tayo. Unahin natin yung kanyang price point. So yung NMAX na version 2.1 nagkakahalaga ng 151,900. Sa 2024 model, ganun din yung presyo niya, Next natin yung kanyang specs. Bali yung kanyang specs, ilalagay lang natin dito sa kanyang screen. Ayan, kung ano yung nakikita nyo ngayon dyan sa may yung screen, yan yung kanyang specification. Unang-una, yung model ng version 2.1, nakakilis na siya. So bali hindi na natin kailangan dyan ng susi. Ang kailangan lang natin ay yung kanyang remote. Pagpapaanta rin natin, kailangan nakalapit siya lagi sa motor, Meron lang siyang certain distance na kailangan malapit siya sa motor para mapaantar natin siya. Then pagdating sa kanyang looks, unang-unang mapapansin nyo, masyado siyang bulky. Tulad din naman sa mga previous model ng NMAX. Malaki yung kanyang katawan, macho, yung datingan niya. Pero pag sinakyan mo, hindi mo mararamdaman na mabigat. Mukha lang mabigat dahil sa kanyang mga fairings. Punta tayo dito sa kanyang panel gauge. Ito yung kanyang gauge yan. Kahit maliwanag yung araw, visible pa rin naman siya. Tapos pagka nakasakay tayo, hindi na natin kailangang yumuko para makita yung kanyang panel gauge. Ayan, visible na siya agad, kitang-kita na natin. Yung control nga pala nung gauge natin, andito siya sa may left side, located, sa harapan. Nung una akala ko, passing light, hindi pala, Bali, ito yung kanyang button. Nag-iisa lang yan. Then, unang-una makikita natin dito sa next page, yung kanyang trip 1. Next page niya, yung kanyang trip 2, ayan. Next page, yung battery. Then, next page, yung kanyang oil, ayan. Next, yung kanyang V-belt. So, total auto, ganun din, 13.7. Next, yung kanyang mga packets. Ito yung kanyang packets. Etong nakalagay na parang peking carbon na yan, wala talaga yan, aftermarket na yan, nilagay lang natin para lang may cover siya. Then itong charging port nga pala, may Hansel, hindi ko nakain. May Hansel dito. Ito yung kanyang charging port, Bali, itong nakalagay na to, yung pinaka USB socket natin, saka yung Type-C socket. Wala talaga yan. Binilang din natin to, aftermarket din yan. Kumbaga, pag tinanggal natin yan, yung parang sa may sasakyan, yan din yung kanyang lagayan. So, yun yung isa rin sa nakita kong cons. Kailangan pa natin bumili na to para makapag-charge tayo. Ang brand na nilagay natin ay yung e-Sager ba to? At saka malalim to, malalim to guys, yung kanyang bulsa. Punta tayo dito sa may kabilang packet niya. Ito, meron talaga yan, Yung dito sa kabilang part, mas mababaw siya ng konti, Saka mas maliit yung space niya. Next natin yung compartment. Ito yung kanyang compartment. Malaki siya. Lagpas kalahati yung kanyang pinaka space dito. Yung full face dito, nasubukan na natin maglagay, Isang full face na helmet kasya, then may space pa dito sa part na to. Marami kayong malalagay ng mga gamit dito. Next natin yung kanyang feel kapag ginagamit natin, yung kanyang comfortability, Which is in-offer talaga ng NMAX. Dahil isa nga siyang pang touring na motor, Kaya pagka gamit natin siya, hindi tayo makakaramdam ng pagod, especially sa mga long ride, Although mapagod tayo pero hindi sobra, Lang may aeroplano.
Nag-practice. Ayan, break tayo. Sa kapag umupo tayo guys, relax talaga yung position natin do dahil meron siyang footboard dito. Yan sa harapan. Kaya pag nag-drive ka, komportable ka. Punta tayo sa may kanyang handling. Share ko lang din itong manibela natin guys, tingnan nyo. Kung mapapansin yun, napakalayo nung naaabot nung pag-turn niya, no? Kaliwat kanan, ano? Kaya pag nag-U-turn tayo, madali lang siya. Kasi yung ibang motor, di ba, parang banda rito lang, ano? Siguro. Pero yung kanya, no, ang layo nung ayan, ang layo nung nararating nung manibela niya. Then pag ginagamit na natin siya habang umaandar, ano, yung kanyang handling, napakalambot nung kanyang manibela. Ayan, pakita natin sa video. Napakadali niyang iliko-liko. Napakadali niyang idaan sa mga curve na daanan. Madali siyang i-banking. Ibata. Ayan, yun yung kanyang handling. Next natin pag-usapan yung kanyang ABS. Bali yung motor na to, equip na siya ng ABS ano, sa front and rear wheel natin. Kung nakikita... Nag-vlog ka? Nag-review lang pa. So ito yung kanyang ABS ano, sa may tabi ng kanyang disc brake. Kung nakikita niyo yung bilog na itim na yan, ano, yan yung kanyang ABS. Parehas yan, front wheel, saka sa rear wheel meron na rin. Kaway kayo. Mga bata. Ayan guys, ano, equip siya ng ABS parehas. Pakita natin sa screen natin ano, ganyan yung function niya, no? Ayan. Bali yung purpose ng ABS is para magkaroon tayo ng safety. Kahit mabigla natin ang piga yung preno natin sa harap o sa likod, hindi maglalak yung gulong natin, ano, kaya hindi tayo mag-i-skid. Next features niya guys, no, yung kanyang traction control. Yung purpose naman ng traction control kapag ka nasa isang lugar tayo na mabuhangin, no, or basa yung daan, kahit anong piga natin sa silinyador, ano, kapag ka na-detect ng motor na hindi magiging balance yung ikot ng harap sa kalikuran, hindi niya ibibigay yung maximum power no ng engine, kaya mangyayari magka-cut-cut yung power natin. Next, yung stop and start system. Bali yung kanya namang start and stop system, no, ito yung kapag huminto tayo, no, ayan, tulad yan, mamamatay yung engine natin, so iilo tong icon na to para makatipid tayo sa gasolina, no. So yung isa sa features niya na makakatulong para mas tumipid yung gas natin, ano. Kumbaga pag humihinto tayo, mamamatay yung ating engine. So, yun. Yung mga nagda-drag racing pa to. Then, yung isa sa pinakamagandang ina-offer talaga ng NMAX yung kanyang power. Kaya pagdating sa mga overtaken, hindi kanya bibitinin. Mabilis lang din niyang ma-reach yung 90 o 100, no? Fuel consumption, guys. Yung average fuel consumption talaga ng NMAX ayon sa kanila. The average fuel consumption of NMAX is 44 kilometers per hour. Yung motor na to, FI na siya, no? Fuel injected, then meron na rin siyang VVA saka blue core engine, ano? Kaya yun talaga, fuel economy talaga siya. Then yung VVA naman, yun yung variable valve actuation. Pag na-reach natin yung certain RPM na yun, no, malakas pa rin yung hatak niya. So hindi lang nasa arangkada yung magiging hatak niya. Kumbaga, pag lumabas yung VVA, mararamdaman natin na parang may ipipitik sa engine, ano? Then mararamdaman natin yung power niya na parang mas lumalakas pa yung hatak. Next tayo na sa issue. Yung naging issue lang naman natin dito yung kanyang front suspension. Kapag nadadaan tayo sa mga lubak, lalo sa mga medyo malalalim na hukay, lumalagotok yung front suspension niya. Yung naging solusyon natin doon, pinaripak lang natin sa paggawaan para mawala yung lagotok niya, tapos tinanggal yung lumang fork oil, pinalitan nila. Then yung tono ba tawag doon, no? Basta pinalitan nila yung oil natin, yun yung naging solusyon doon. Tapos okay naman na siya nung naripak. Next, yung sa charger no use. Ito yung kanina na pinakita na natin, ano? Wala lang siyang charger USB, kaya kailangan pa natin bilan sa mga shop. Then ayun guys, sa mga umabot dito sa dulo ng ating video guys, no, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, saka panoorin nyo rin yung mga previous video natin. Then sa mga susunod na linggo na mag-upload ulit tayo ng mga bagong rides natin. Ayun, hanggang dito na lang muna yung video natin guys, no. See you sa ating next episode. Yung mga nagdadrag race pa ata dito. This is Damoto Vlog. See you sa ating next vlog. Saan ba yung bahay nyo? Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ay, tumitingin po siya na. Si Judo. May kilala ba kayo dyan? Opo. Kuya, asan na yung drone? Asan na? Ala na yung drone! Mga drone! Mga drone! Ay, kanina pala nakaganon yan ah. Ano po ba ulit yung pangalan nyo to doon sa YouTube? YouTube? Opo. Motovlogger? Yan, Motovlog. 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 Mga mamang gabi. Motovlogger. Babato ko rin po kayo dyan. Kapag Babato ba yan? nakakakita siya ng drone.